Tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Dakila't mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ulat dalangin ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Waldo Israel Almeida, marami pong salamat, Ama, sa mga naunang bahagi ng iyong banal na gawain na iyong tinanggap at pinagpala, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga congregational songs na iyong pinagpala sa mga buhay na patotoo. Hallelujah. Sa mga awitin ng mga choir, lalong higit, mahal na Panginoon, sa awitin ng Beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa mga tugtugin, mga instrumentalist na lang yung pinagpala at nilang isan, mahal na Panginoon. Sa mga matatapat mong anak, nagkaloob na kanilang mga ikasampung bahit handog, mahal na Panginoon. Lalong higit sa iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Yung lagi binubuhos sa amin. At sa mga oras pong ito, mahal na Panginoon, sa aming pong pag-aaral at pakikinig po ng iyong banal salita. Muli kami humingi ng tawad, lalo na po ang iyong abang lingkod. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Sa ganang akin, O Diyos, ako'y walang magagawa. Ako'y isang maraming basahan lamang. Kaya ikaw po, O Diyos, ang maglagay na mga katagal, lalabas sa aking mga labi, magsilbing pagpapalang espiritual sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. At sa ulat na langin, ng aming mahal na Pastor Waldo Israel Almeida, aming sama-samang sinasaway anumang gawa ng kaaway, hadlang, pag-alinlangan, cast out in the name of Jesus. In the mighty name of dearest Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Makaupo tayo, mga minamahal. Bago po tayo tuloy magpatuloy, ang iyong abang lingkod ay nagpaabot po muna ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagsamba, pagluluwalhati, pagdadakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng uri ng pagpapala, Diyos na sagana sa kagandahang loob, banayad sa pagkagalit, punong-puno ng habag at awa sa ating lahat. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Waldo Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama dear. Greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeida family. At muli ang pagpapaabot po ng mapagpalang hapon na po ang ating beloved Mommy, praise the Lord po, beloved Paul, beloved Cyrene, sa lahat po ng inyong mga kasama, glory to God. Salamat sa mahal na Panginoon at muli natin silang kapiling, purihin ang ating dakilang Diyos at pagpapaabot din ng mapagpalang araw sa lahat ng ating live webcast viewers all over the world. God bless you so much po sa lahat ng kapwa manggagawa, sa pangunguna ng ating beloved ordained preacher, sa lahat po ng ginagamit sa banal na pulpito, sa lahat ng mga manutog, mga awit, at sa inyong mga minamahal, mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal Panginoon. At tayo po mga minamahal ay mag-aral na ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon Jesus, ating buksan ng ating mga Biblia. Ang ating tatalakayin sa hapong ito ay ating pinamagatang, in the last days, the love of many shall become cold, mga minamahal. In the last days, the love of many shall become cold, mga minamahal. Pakibasa po ang ating key verse, Matthew chapter 24, 10 up to 12, at sundan po agad ng 2 Timothy chapter 4, 3 up to 4. Praise the Lord. Mateo 24, 10 hanggang 12. At kung magkagayon maraming mga titisod at magkakanuluhan ang isa't isa at nangagkakapuotan ng isa't isa at magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig na marami ay lalamig. Aklat ng ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. God bless you so much po. Pagpalakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi mga minamahal sa ating key verse, sa verse 10 ng Matthew 24, and then shall many be offended, and shall betray one another,
and shall hate one another, and many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nakakalungkot po ito at nakakatakot, mga minamahal. Pero sa kabilang banda, ay mabuti rin, mga minamahal, dahil napufulfill po ang mga hula sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Nangyayari na po ito, mga minamahal. Marami ang Kristiyano ang hindi na nagpatuloy. Maraming Kristiyano ang hindi na nagsusumikap, mga minamahal. At mapalad tayo, hindi tayo isa doon. Everybody say praise the Lord. May mga Kristiyano hindi na nagsusumikap, hindi na nagpatuloy. Kahit naranasan na po nila ang kabutihan ng Diyos, samot-saring mga himala na ang kanilang nasaksihan, mga minamahal, subalit parang sila ay napagod pa sa paghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya yung iba, mga minamahal, miski sa maliit na bagay, natitisod na. Kaya nga sabi ng ating nabasa sa huling mga araw, marami ang mga titisod, mga minamahal. Matitisod sila hindi dahil may problema sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Dahil sila natitisod, mga minamahal, dahil nawala ang kanilang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating talata, sa mga huling araw, marami ang malalamig ang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya napakadelikado ito. Nakakatakot, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod, lagi tayong nakafocus lagi sa mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mo talagang pansinin. Huwag mong tignan kahit anuman nakikita mo sa kanan o sa kaliwa, mga minamahal. Laging nakafocus sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Yan nangyari, mga minamahal. Maraming nawala. Hanggang sa mga oras na ito, nakakalungkot man, hindi pa po nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kung iisipin natin, talagang nakabuti yung nakaraang pandemic, mga minamahal. Nakabuti yung nakaraang pandemic, yung mga palamig-lamig. Mga minamahal ko, yung mga patumpik-tumpik, mga minamahal, nagsiinit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Marami pa totoo dito. Sa pamamagitan ng pandemic na pinahintulot ng Diyos, nakabalik sa tungkulin bilang mga awit, nakabalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa pandemic na iyon, mga minamahal, mga Kristiyanong nakalimot, muling nakabalik sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya delikado, mga minamahal. Kaya kung titignan natin, mga minamahal, pinahihintulot ng Diyos sa mga trahedya talaga sa huling panahon, mga minamahal, alang-alang sa kanya mga anak, mga minamahal, na nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi mga minamahal, sa huling mga araw, mga minamahal, maging sa mga pangangaral ng banal na salita ng Diyos, sa huling mga araw, miski sa salita ng Diyos na mismo, maraming matitisod, mga minamahal. Maraming matitisod, mga minamahal. Bagamat yung mga pangangaral sa banal na pulpito ay hindi na umaangkop sa kanilang pamumuhay. Yung mga pangangaral sa banal na pulpito, mga minamahal, hindi pabor sa takbo ng kanilang buhay. Kaya sila mangangati ang mga tainga, ang sabi ng Biblia. Kaya itatakwil nila. At ang sabi ng Biblia, maghahanap sila ng mga turo na aangkop at aayon sa kanilang pamumuhay. Everybody say praise the Lord. Pero ang salita ng Diyos, mga minamahal, hindi pwede mag-adjust sa atin. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, ganito. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, magsisi ka. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, magsakripisyo ka. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, maglingkod ka ng tapat. Kailangan mong sundin yan. Everybody say praise the Lord. Hindi ang Diyos ang susunod sa atin. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, in the last days, ang sabi ng Bible, maraming mangangati ang tainga sa mabubuting aral, sa tinatawag na sound doctrine, yung magandang pangangaral, mga minamahal. Pag sinabing maganda at mabuting pangangaral o sound doctrine,
Hindi po iyan yung mga gusto nating marinig. Kasi may mga Kristiyano, mga minamahal, ang gusto nilang naririnig sa banal na pulpito, mga minamahal na pangangaral ay yung pabor lagi sa kanila. Ang gusto nilang naririnig sa banal na pulpito ay yung laging matamis na mga pananalita lamang, mga minamahal. Delikado yan sa ating kaluluwa, mga minamahal. Kapag yung mga pangangaral sa banal na pulpito, tumatagos sa iyong puso, tumatagos sa iyong kaluluwa, ibig sabihin lamang yan, tagalangit ka, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say amen. Kasi in the last days, marami ang ayaw sa sinatawag na sound doctrine. Magiging irritable ang kanilang pakiramdam, mga minamahal. Kasi kapag sinabing sound doctrine, mga minamahal, yan yung maglilinis, magpapagaling ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya para doon sa mga lumilihis na landas, yung salita ng Diyos magiging parang tabak sa kanila. Parang tabak, mga minamahal, na para silang ginigilit. Kapag lumilihis ka ng landas, ganoon talaga, mga minamahal, mahapdi sa kanila, mga minamahal. Ngunit para doon sa mga umiibig sa Panginoon ng totoo, para doon sa mga gumaganap sa kalooban ng Diyos, para sa kanila, ang salita ng Diyos, parang napakatamis na pulot, mga minamahal, parang isang agos ng batis sa kanilang puso na mayroong bukal ng buhay sa kanilang kaibuturan. Everybody say amen. Di ba? Kapag ang isang Kristiyano lumilihis na landas, pag narinig mo yung Word of God, para kang hinihiwa. Para kang sinasaksak, mahapdi, masakit, mga minamahal, kaya maiirita. Pero kapag ang isang Kristiyano umiibig ng totoo sa mahal na Panginoon, ginaganap ang banal na kalooban ng Diyos, napakasarap pakinggan, napakatamis pakinggan ng salita ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Na pagkatapos mo mapakinggan yung salita ng Diyos, pag uwi mo sa iyong tahanan, hindi ka pa nakontento, binubulay-bulay mo pa. Minsan kahit nasa loob ka na ng tahanan, umiiyak ka pa din dahil galak na galak ka. Dahil salamat sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng gabay at ilaw at kasiguraduhan na tama ang iyong landas na tinatahak. Everybody say amen? Di ba? Kapag tayo'y matuwid, kapag sakdal ang ating puso, kahit tapos na ang banal na gawain, kahit tayo pumasok na sa loob ng ating mga trabaho, sa loob ng ating mga opisina, kahit tayo na sa loob na ng ating paaralan, damang-dama mo ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng nakaranas ng ganito, pumalakpak ng malakas. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, in the last days, dahil marami ang Kristiyano ang mangangati sa ang tainga o magiging para sa kanila isang sumpa ang salita ng Diyos kapag sila'y lumilihis ng landas, mga minamahal. Kaya ano ang dapat natin gawin, mga minamahal ko, bilang mga Kristiyano? Para hindi tayo umabot dito. Dahil ang sabi ng Biblia, marami. Ang sabi ng Biblia, hindi kakaunti, hindi iilan. Ang sabi ng Biblia, sa huling mga araw, marami ang lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Kaya ano ang sikreto? Ano ang ating gagawin, mga minamahal? Kung sa ganang atin, mga minamahal, kapag nagpabaya tayo, baka isa tayo sa manlamig. Dahil matindi ang temptasyon ng sanlibutan ito. Everybody say amen? So anong kailangan gawin ng Kristiyano? Laging dadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo pinapalakas. Dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa ulat na langit ng ating mahal na pastor, maraming kapangyarihan ang nakaimbak dito. Maraming anointing ang nakaimbak dito. Kaya minsan, kahit nalalamig ka, nalulupay-pay ka, kahit isod ka, pero pag-abak mo pa lamang sa loob ng banal na gawain, nare-revive ka, pinapalakas ka ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Napakahalaga ng pagdalo. At hindi lamang pagdalo, napakahalaga na tayo po, pagdating sa bahay-sambahan, na tayo ay napupuspos ng banal na presensya ng Diyos. Many times, marami akong narinig na patotoo. Mga minamahal, na minsan gusto nang sumuko sa problema. Gusto nang tumalikod, mga minamahal. Subalit kapag sila ay nagpumilit dumalo sa banal na gawain, sila ay pinupuno ng langis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan,
Yung Kristyano kapag lupaypay, pag matindi yung pagsubok ng Kristyano, yung Kristyano parang ang tagal ng katugunan sa kanyang panalangin, kaya lupaypay siya. Pagdating niya pagpasok niya sa banal na gawain, parang basang sisiw. Bagsak ang mga pakpak, mga minamahal. Pero pagkatapos ma-revive, pagkatapos mapuspos, paglabas parang leon na matagumpay ang mga Kristyano. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo pwede magkulang ng langis, mga minamahal. Dapat lagi tayong puno. Dahil sa araw-araw, mga minamahal, ang ating mga kapiling, lalo na tayo sa mga hindi tinawag na full-time worker, sa mga nagtatrabaho, sa mga may mga negosyo, sa mga nasa paaralan, grabe ang temptasyon, grabe ang kaaway, grabe ang atake ng kaaway sa atin. Hindi lamang natin nakikita, pero kapag tayo nag-uumapaw ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, lagi kang nagtatagumpay. Everybody say amen. Pagkulang ang langis mo, mga minamahal, kaya kang pabagsakin ng kaaway. Pag kulang ang langis mo, kaya kang tuksuhin ng kaaway. Kapag kulang ang langis mo, kaya kang probukin ng kaaway. Kapag kulang ang langis mo, kaya kang utuin ng kaaway, kaya kang linlangin ng kaaway. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, lagi tayong babad sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Laging bilhin natin mga pastor. 3 times a week talaga. Hindi ko po sabi yan. Sabi yan ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved and honorable pastor, beloved Mama Dear. Sa kanilang mga preaching, hindi nawala na laging dadalo palagi sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Iba ang anointing ng midweek, iba ang anointing ng Biyernes, iba ang anointing ng Sunday, iba ang pagpapala ng midweek, iba ang pagpapala ng Biyernes, iba ang pagpapala ng Linggo. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo yung makina na sasakyan. Isang simpleng halimbawa sa lahat ng nagmamaneo. Alam natin kapag yung ating sasakyan ay palitin na ng langis, maramdaman mo yan. Mahina na humatak, mga minamahal. Sa akyatan, halos hindi umakyat ng maayos. Kapag puno ang sakay mo, ang bagal. Maitim na usok, mga minamahal. Malakas na sa gasolina. Yan yung mga sintomas na yung langis ng sasakyan kulang na at marumi na. Everybody say amen. Ibig sabihin, hindi nagpapunction ng tama. Hindi ka satisfied bilang driver. Hindi yan naiba sa spiritual. Kapag kinukulang ka ng langis at wala kang bagong anointing, sabi ng Biblia, His mercy is new every morning. Kaya dapat ang Kristiyano, laging sariwa, laging bago ang anointing. Mga minamahal, kapag hindi, pag kinulang, hindi ka yung mahal na Panginoon, hindi masasatisfied sa iyo. Hindi masasatisfied sa iyong spiritual performance, sa iyong duty, mga minamahal. Kung ikaw may gampanin sa banal na pulpito, sa banal na ministeryo ng banal na gawain, kapag kulang ka na langis, para kang batingaw, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya nga yung sasakyan, mga minamahal, regular ang pagpapalit ng langis. Regular ang maintenance. Ganoon din sa Kristiyano. Regular ang pagdalo sa banal na gawain. Regular ang pagpupuri. Regular ang pananalangin. Ang pag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po. Matthew chapter 24, 13 up to 14. Kindly. Mateo 24, 13, 14. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng ibang mga Kristiyano, lalo na sa mga wala sa buong katotohanan, enjoy lang natin yung buhay. Yan yung katuruan sa kanila, mga minamahal. At ang sabi ng ibang mga Kristiyano, hindi pa babalik ang mahal ng Panginoon dahil hindi pa natupad lahat ng hula. Hindi pa nga naipangaral. Hindi pa daw na-preach ang Word of God sa buong mundo, mga minamahal. Pero once again, let me remind you, mga minamahal, na ang Word of God ay naipangaral na po ito sa buong daigdig.
Sa pamamagitan ng ng internet, mga minamahal. Social media pa lamang, makita mo yung mga nagpo-post ng salita ng Diyos. Mga minamahal, maraming narating, mga minamahal. Kunwari, maglalagin ka sa iyong social media. Ipopost mo yung John 3:16 at ipopost mo yung Acts 2:38, mga minamahal. At ipopost mo yung John chapter 3, pababa na bersikulo. Sa isang click mo, within 1 minute, nandun na yan sa US, nasa Canada, nasa Australia, nasa Japan, nasa Thailand, nasa Hong Kong. Buong mundo, kayang maabot ng social media. Everybody say, praise the Lord! Mga minamahal, natutupad na ang mga hula. Kaya nga ang sabi, bakit sinabi ng talata na ating binasa, ang siyang magtiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Ibig sabihin, marami pong titiisin. Hanggang sa wakas, yung mga tiniis natin noon, hindi pa tapos. Mga minamahal, kaya huwag tayong mapagod at huwag tayong sumuko. Yung mga tiniis natin, hindi pa tapos, mayroon pa, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Pero, kung paano ka sinamahan ng Diyos noong mga panahong tiniis mo, ganun ka pa rin niya rin sasamahan sa generasyong ito. Hindi kanya iiwan at pababayaan, mga minamahal. Hindi kasi basta-basta yung pupuntahan natin, mga minamahal, kaya maraming requirements. Everybody say amen. Maraming pagsubok, maraming pagtutuwid, maraming rebuke, mga minamahal. Marami kang igugugol na panahon at oras, mga minamahal, sakripisyo. Dahil yung ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon, panghabang buhay, hindi po temporary. Everybody say praise the Lord. Kaya maraming requirements. Pero pinagpala tayo, mga minamahal, ilang hakbang na lang, matatapos na po natin yung takbuhin. Everybody say amen? Sabi nga ng Biblia, strive to enter the narrow gate. Hindi madali, papuntang langit. Pipilitin mo talaga. Hindi katulad ng mga itinuturo sa ibang katuruan, mga minamahal, na magtiwala ka lang, maniwala ka lang kay Jesus Christ, mahalin mo lang iyong kapwa, ay langit ka na. Tama naman yon. Kaya lang maraming kulang, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Sa pag-abroad pa lang nga, mga minamahal, mahirap na eh. Yung mga nakapag-abroad na, hindi po basta-basta mag-abroad, mga minamahal. Marami kang dapat gawin. Unang-unang, kailangan mo makapasa sa interview. Kailangan mo makapasa sa medical. Kailangan mo makumpleto yung requirements. Ang daming requirements, mga minamahal. Everybody say amen. Pero alam nyo, mga minamahal, maraming hindi natutuloy sa abroad. Bagamat may pinag-aralan, matalino, maganda ang background, maganda ang working experience, pero hindi natutuloy. Bakit? Kadalasan, hindi nakakapasa sa medical. Everybody say praise the Lord. Sa pag-abroad pa lang, mahirap na. Mga minamahal, how much more ang langit? Marami kang dapat lagpasan, mga minamahal. Marami kang dapat tiisin, mga minamahal. Kaya kahit sinabi ng Biblia, sa huling mga araw, marami ang manlalamig. Mga minamahal, dapat sa mga huling araw, ikaw, hindi ka manlalamig. Dapat sa huling mga araw, ikaw yung isa sa lalong magiging mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag kang gagaya. Nakita mo yung kakilala mo ng lamig? Huwag kang mahawa. Huwag mo isabihin, baka pwede kong subukan yung ginagawa niya. Huwag. Mga minamahal, kung nakikita mo ang iyong kapwa na nanlalamig sa paglilingkod, ipanalangin mo siya. Pero ikaw, lalo ka magpakainit sa paglilingkod dahil alam mo, natutupad ang mga salita ng Diyos sa uling panahon na napakalapit na. Babalik ang mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pag-abroad, kapag nakapasa ka sa medical, pagdating mo naman ng ibang bansa, hindi nagtatapos doon. Grabe homesick, mga minamahal. Grabing homesick. Grabing pagod. Kaya nga, may mga OFW, hindi lang OFW, kahit yung mga ibang lahi po, mga minamahal, kapag hindi kinaya ang homesick, papakamatay sila. Dahil hindi basta-basta mag-abroad, mga minamahal. Pero mapalad yung mga mag-abroad at nasa abroad na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil lagi tayong iingatan at gagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang ating ipinupunto? Sa pag-abroad pa lang, ang dami mo dapat lagpasan.
how much more pa papuntang langit, mga minamahal. Kaya dapat ang Kristiyano hindi nagpapatumpik-tumpik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dapat ang Kristiyano laging sinasamantala ang kalayaan sa pagdalo, sinasamantala na makapakinig pa na may kalayaan ng banal ng Ebanghelyo na kaligtasan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Balang araw, wala na po tayong maririnig na mga ngaral. Balang araw, sabi ng Biblia, ang buong sanlibutan ay magugutom, hindi dahil sa pagkain. Buong sanlibutan ay mauuhaw, hindi dahil pagkauhaw sa tubig. Bagkus isang araw, mawawala na ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya habang malaya, mga minamahal, habang ganito pa ang ating kalagayan, magpakabusog ka ng salita ng Diyos. Ikintal mo sa iyong puso. Mga minamahal, isabuhay mo palagi, bulay-bulayin mo palagi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil walang ibang magpapalakas sa iyo, kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, in the last days, maraming bula ang propeta. Mga minamahal. Kaya kung hindi mo alam ang Word of God, malinlang ka. Mga nakaraang taon, nung pandemic time, mga minamahal, ang daming lumabas sa internet na mayroong hugis, tao na malaki sa ulap. Mga minamahal, ang sinasabi nila, yun daw si Kristo, nag-appear daw. Si Kristo. Hologram yun, mga minamahal. Ang daming tao nagbi-video, ang daming tao ang namangha. Yung iba lumuhod pa, sinamba. Kasi mga minamahal, hindi alam ang salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya kapag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo kung paano magbabalik ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, siya ay sasaalapaap, mga minamahal, at kalakip dyan ng kaluwalhatian at kanyang kapangyarihan. Nariyan ang malakas na kulog at kidlat, kakilakilabot, mga minamahal, na pangyayari ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi yung binibidyohan. Everybody say amen. Kaya maraming bula ang propeta ang lalabas ngayong huling kapanahunan. Tignan niyo yung mga mega churches. Ang dami nilang member. Bakit? Ang kanilang itinuturo, puro kasaganahan. Hindi na nakita, hindi na tinuruan yung kanilang mga miyembro na lumakad na may kabanalan, na lumakad sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puro pangangaral, puro kasaganahan, puro prosperity. Payayamanin ka ng Diyos, palalaguin ng mahal na Panginoon, pagpapalain ka. Pero yung kanyang mga miyembro, lumalakad sa kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganyan ang mga churches. Hindi ko nila lahat, mga minamahal. Pero marami. Totoo ang Biblia, maraming bula ang propeta at ililigaw ang marami. Salamat sa mahal na Panginoon. At ang ating propeta ay totoong propeta na galing sa mahal na Panginoon na itinuro ang panlangit na paglilingkod. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anytime, maaari pong sumiklab ang kaguluhan. Anytime din, pwedeng magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. At alam yan, alam ng dyablo yan, na maiksi ng kanyang oras. Kaya ang dyablo, ginagawa lahat para ang mga Kristiyano bumalik sa dating gawi. Ginagawa lahat ng dyablo para mga Kristiyano matisod, para mga Kristiyano manlupaypay, ma-disappoint, mga minamahal. Kailangan mong lumaban sa gawa ng kaaway. Kahit na pakiramdam mo pagod ka, kahit pakiramdam mo lupaypay ka, dumalo ka palagi sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Dahil once na nasa loob ka na ng banal na gawain ng mahal na Panginoon, wala nang magagawa sa iyo ang kaaway ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, be wise as a serpent. Sa paglilingkod natin, be wise, ang sabi ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, paulit-ulit, huwag kayong maging mga mangmang. Sabi ng mahal na Panginoon, bakit? Lagi natin naririnig sa banal na pulpito, maging sa pangangaral ng ating mahal na pastor, ang pagbabalik na mahal na Panginoon sa panahon na nagkakatipon ang kanyang mga anak. Kaya kung gusto mo sigurado na ikaw ay marapture kapag araw ng banal na gawain, narito ka sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Diyan talaga tayo susubukin. Minsan may malaki tayong transaksyon. Araw ng banal na gawain. Halimbawa lamang po ito, mga minamahal.
At itong sasabihin ko, pwedeng mangyari ito. Halimbawa, mayroong isang malaking transaksyon. Tapos, araw ng banal na gawain. At hindi natin namamalayan. Yung araw ng banal na gawain na yon ay huling banal na gawain na pala. Everybody say, praise the Lord. Huli na pala. Kaya maging wise ang Kristiyano. Everybody say amen. Alam niyo mga minamahal, kapag may transaksyon ka at araw ng banal na gawain, huwag kang manginayang doon, kahit gaano kalaki yun. Alam niyo kung bakit? Kapag yun nawala, 10 times kayang palitan ng mahal na Panginoon. Pero yung kaligtasan mo, walang makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At tapat ng Diyos, kapag siyang inuna mo, ang Diyos maghihimala doon sa transaksyon mo. Ang importante sa mahal na Panginoon, narito ka sa araw ng banal na gawain. At kapag tumunog ang pakakak, siguradong langit ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi, mga unang panahon ng paglilingkod natin, ang mga pagsubok natin ganito. Wala tayong pera, may karamdaman tayo, inuusig tayo natin mga mahal sa buhay. Yan yung mga pagsubok natin noon. Pero sa huling mga araw, alam niyo, pagsubok, dalawa ang pagpipilian mo. Sa ating generation ngayon, sa ating panahon ngayon, ang pagsubok natin mas matindi. Hindi lamang wala tayong pera, hindi lamang wala tayong makain o maisuot. Hindi yan. Ang pagsubok sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ang Diyos ba o ang kaaway ng Diyos? Mamimili ka at minsan gagamitin lahat ng kaaway para mahirapan ang Kristiyano, mga minamahal. Minsan bibigyan ka hindi ka kasi bigyan ng option ng kaaway na madali mga minamahal Bigyan ka ng option ng kaaway, yung tipong parang ipagpapalit mo ang mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, narinig mo na ang buong katotohanan na ang mga Kristiyano ay hindi taga dito sa sanlibutan ito at ang ating tahanan doon sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya pupunta tayo sa langit na wala tayong bit na anuman galing dito sa sanlibutan. Ang tanging bit natin pagkakit natin sa langit, yung ating mga sakripisyo, pagsunod, pagluha sa paglilingkod na may katapatan sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Naalala niyo yung Dark Ages na yung mga Kristiyano, panahon ni Nero. Kung di ba ko nagkakamali, si Emperor Nero, isa sa pinakamasamang emperor ng Rome. Ano yung ginawa niya sa mga Kristiyano? Napakahirap. Sinunog ng buhay mga Kristiyano para lang itanggi si Jesus Christ. Yung iba, pinakain sa leon, miski mga bata. Pinakain sa leon ng buhay. Mga minamahal. Yung iba, itinali yung kaliwang kamay at paa, magkabilaan at 2 kabayo, pinatakbo, nahati yung katawan ng mga Kristiyano ng mga panahon ng martyrdom, mga minamahal. Pero alam nyo, si Nero, na-confuse. Na-confuse si Nero. Sabi ni Nero, anong klaseng mga tao ito? Pinapatay ko na, nagpupuri pa rin sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Pinahintulot yun ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para malaman natin sa ating kapanahunan na hindi sayang kahit mawala sa iyo ang lahat. Kahit physical na pangangatawan mo ay mawala din sa iyo. Kahit buhay mo mawala sa iyo, worth it ang ibibigay na kapalit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Yung iba minsan sinusubok Yung iba minsan ng Kristiyano sinusubok. Minsan, may konting problema. Hindi makita sa banal na gawain. Mga minamahal, paano tayo mararapture niya? Yung iba, sabihin, dito na lang ako sa bahay magpupuri. Parehas din naman yun. Ganito lang naman yan, mga minamahal Kung nagpupuri ka sa bahay mo, dapat tumatalab yung pagpupuri mo, dadaling ka ng pagpupuri mo sa banal na gawain. Everybody say, praise the Lord! Kung puri ka ng puri sa bahay, pero hindi ka tumatalo sa banal na gawain, baliwala, mga minamahal. Everybody say amen! Yung mga Christian martyr,
Mga minamahal, buhay na. Hindi itinanggi ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Revelation chapter 3, verse 10 up to 11. This is second to the last verse na po, mga minamahal. Apokalipsis 3:10 hanggang 11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mo matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Very critical ang ating panahon ngayon. Kala natin tahimik dito sa Pilipinas, mga minamahal. Kasi kaya hindi ganoon masyadong nararamdaman dito sa yung kaguluhan. Mga minamahal, nandito yung True Church of the Living God. Nandito yung Man of God sa Pilipinas. Subukan mong pumunta sa ibang mga bansa na mga communist country, mga minamahal, walang kapayapaan, napakagulo araw at gabi, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Yeah, sabi ng ating talatang binasa, mga minamahal, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman. Mga minamahal, ibig sabihin, kukunin talaga ng kaaway. Yung kaligtasan natin, pipilitin niya. Kaya ang resulta, mga minamahal, ng ating palaging pagdalo sa banal na gawain, yung ating mga pagpapagal, mga minamahal, ang sabi nating nabasa, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon sa matinding pagsubok, mga minamahal. Everybody say amen? Everybody shall praise the Lord. Kasi mga minamahal, we are, actually, hindi na nga mga last days, parang remaining time na lang po eh. Parang remaining time na lang. So ano yung very clear na message sa ating mga Kristiyano? Dati, ang sabi, darating ang huling mga araw. Ngayon, dumating yung huling mga araw. At ngayon, mga minamahal, masasabi natin, ayon sa mga current events na nangyayari sa buong daigdig at ayon sa salita ng Diyos, we are in the remaining time na lang. Everybody say amen. So ano yung message na gusto ng mahal na Panginoon na maintindihan natin, mga minamahal? Ano yung message? Ang gusto ng mahal na Panginoon na maunawaan natin, mga minamahal, bilang Kristiyano, ibigay mo na lahat ng lakas at oras, panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibigay todo mo na ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung may magagawa ka pa para sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, gawin mo na habang may oras pa at may panahon pa. Everybody say praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, yung mabuting alipin na kanyang dinatnan, ay yun yung karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang pag-aari. Yung masamang alipin na pinagkalooban ng mahal na Panginoon ay itinago, hindi pinalago. Everybody say amen. At siya ay itinapon doon sa lugar na kung saan nagngangalit ang mga ipin. Wala namang iba. Yung talinhagang iyon, mga minamahal, yun yung parable of talents. Ano ibig sabihin? Mga minamahal, binigyan ka ng mahal na Panginoon ng ganito. Ito ang kalagayan mo ngayon sa iyong buhay. Mga minamahal, ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon, kung anong mayroon ka ngayon sa iyong buhay, gamitin mo lahat yan for the glory of God. At ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Everybody say amen. Kung ano man yan, talento, resources, oras, panahon, huwag mong tipirin ang Diyos. Ibigay mo lahat sa mahal na Panginoon. At ang sabi ng mahal na Panginoon, doon sa talinhaga, nalugod ang Diyos. Surprise yung pagbalik niya. Nalugod siya sa kanyang mga alipin na naging tapat, na yung ipinagkaloob sa kanila ay pinalago nila. Everybody say amen. Ganoon din. Kung may talento kang umawit, gamitin mo ng gamitin sa pag-awit sa mahal na Panginoon. Kung may talento ka sa pagtugtog, may talento ka sa paghayo, gamitin mo ng gamitin sa mahal na Panginoon. Kung tinawag ka ng Diyos, mga minamahal, sa pagbibigay, magbigay ka ng magbigay sa mahal na Panginoon dahil ang iyong reward ay dala-dala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Huwag tayong magnasaan ng reward dito sa lupa. Hindi natin matatagpuan. Huwag mong hanapin ng kaligayahan dito sa lupa, ang comfort dito sa lupa. Hindi natin matatagpuan.
Bakit? Hindi tayo taga rito. Andoon sa langit ang ating tunay na tahanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung minsan, may mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos sa atin dito sa lupa, huwag tayong magtaka. Huwag tayong malungkot. Dahil kailanman, hindi tayo masasatisfied ng sanlibutang ito. Mga minamahal ko, lahat na magkakaroon ng lahat ng mga bagay na magbibigay ng kagalakan sa atin, hindi inihanda ng Diyos yung temporary. Ang inihanda ng Diyos na mga bagay na makapagpapasaya sa atin, eternal. Mga minamahal, everybody say praise the Lord! Hindi naman masama magkaroon ng material dito sa lupa. Mga bahay, lupa, sasakyan, negosyo, hindi yan masama. Pero mga minamahal, tandaan natin, hindi iyan ang makapagpasaya sa atin. Mga minamahal, hindi iyan ang makapagbigay sa atin ng proteksyon sa panahon ng kagaypitan. Mga minamahal, tanging sa piling ng mahal na Panginoon. Tayo mayroon kapayapaan, kagalakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, dapat hindi tayo kasama doon sa sinasabi na marami ang lalamig. Marami ang malalamig sa huling mga araw ang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa sobrang sama. Sabi ng talata, dahil sa sobrang katampasalanan, mga minamahal, ibig sabihin sa sobrang kasamaan ng sanlibutan, yung ibang Kristiyano, kapag nagkulang ka sa pagdalo, nagkulang ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, madali kang mahahawa sa sanlibutang ito, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, dapat maging ilaw tayo, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, paano tayo maging ilaw? Halimbawa lamang, may napakinggan akong patotoo ng isang choir, estudyante pa siya. Sa eskwelahan nila, dahil nag-aaral siya sa public, hindi naman natin binababa yung public school, mga minamahal, halimbawa lang natin. Kapag sa classroom nila, grabe mag-usap yung mga kaklase niya raw. Mga bastos, nagmumura. Ganyang kabataan ngayon, mga minamahal. So, ganun yung araw-araw na kalagayan nangyayari doon sa kanyang classroom habang inihintay nila yung teacher nila. Pero itong ating kapatiran ng choir, sa tuwing darating po siya sa loob ng classroom, yung mga kaklase niya, tumitigil sa pagsasalita ng masasamang salita, mga minamahal. Parang pagdating ng Kristiyano, nakita yung ilaw na mahal na Panginoon, nababago yung sitwasyon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganyan. Masasabing ilaw talaga tayo. Mga minamahal, nakikita sa atin si Jesucristo. Mga minamahal ko, everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi, abang hindi nakikita ang mahal na Panginoon sa atin, may tanong, may question mark. Dapat hindi na tayo yung nakikita. Ang nakikita, yung mahal na Panginoon. Mga minamahal. Everybody say amen. Pakibasa po ang ating last verse. I think last verse na po ito. Revelation 22:11 up to 14. Maganda na po ating mga manunugtok at mga mang-awit. Amen. Apokalipsis 22:11-12. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa sa ayon sa kanyang gawa. 14 po. Ako ang Alpha at ng Omega, at ang una at ang huli, at magpasimula at ang wakas. Mapapalad ang mga naghuhugas sa kanilang damit, upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Mga minamahal, sabi ng verse 14, mapapalad ang naghuhugas ng kanilang mga damit. Sino yan? Saan ba nahuhugasan ang ating kaluluwa? Yung ating mabuting damit, saan dapat nahuhugasan? Sa loob ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, capable tayo kapag walang
araw ng walang banalagawain, normal days, walang banalagawain, sa ayaw at sa gusto natin, mga minamahal, dahil tuso ang kaaway, minsan, mga minamahal, namamantsahan ang ating damit. Kaya ang sabi naman ng Panginoon, dapat lagi tayong naguhugas ng ating mga damit. Kaya ang sabi ng Biblia, mapapalad, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sa social media na lang. Kung anong makita ng iyong mata, diretso yan sa kaluluwa natin. Kaya ingat tayo, mga minamahal. Everybody say amen? Minsan, sa mall, sa palengke, kahit saan eh. Kahit saan, talamak, mga minamahal. Ang pain, ang hain ng kaaway para ang Kristiyano magkasala, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya sa huling mga araw, napakadelikado ng mundo. Mga minamahal, napakasama, mga minamahal. Kaya, yung araw-araw natin mga kasama, mga tao sa sanlibutan yan. Mga minamahal, delikado sila. Sa totoo lang, mga minamahal, dahil sagana na ang kasamaan, hindi mo na alam ano ang laman ng puso at laman ng isip ng iyong katrabaho, ng iyong mga kasama, mga tao sa paligid mo na hindi mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya dapat ang Kristiyano, mga minamahal, laging babad sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Lagi kang filled ng Holy Spirit. Kasi kapag filled ka ng Holy Spirit, malakas ang discerning mo. Everybody say amen? Makikita mo, matatrace mo agad, matatrack mo agad na mayroong ginagawang atake ang kaaway ng Diyos sa iyo. May gagamitin siya. Pero kapag filled ka ng Holy Spirit, malakas ang discerning mo, nalalaman mo agad at nakakaiwas ka. Everybody say praise the Lord. At diyan nagsisimula, mga minamahal. Diyan nagsisimula ang palalamig ng Kristiyano. Kapag nagkulang na ng langis at unti-unti na siyang inaatake ng kaaway, kaya isa siya doon sa mapapabilang na sinasabi, sa huling mga araw, marami ang manlalamig, mga minamahal, ang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hanggang ngayon, ang daming mga Kristiyano ang hindi nakabalik-balik. Kasi mga minamahal, kapag ang Kristiyano nawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi natin, beloved Mama Dear, para kang, sa pagbabalik mo sa mahal na Panginoon, para kang kamelyo na papasok sa butas ng karayom. Paano yun? Paano magkakasya ang isang kamelyo sa butas ng karayom? Yan ang sabi ng ating beloved Mama Dear. Kaya ang Kristiyano, mga minamahal, hanggat maaari, huwag kang bibitaw sa paglilingkod mo. Hanggat maaari, huwag kang susuko, huwag kang mapapagod, huwag kang tatalikod, huwag kang magsasawa, dahil hindi mo alam kung ikaw ay makakabalik pa sa paanan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko pa totoo na din, beloved Brother Ray Santos, mga minamahal. Noong panahon ng pandemic at panahon ng sobrang hirap ng kanilang buhay, para lamang makadalo sa banal na gawain, nagbabangka, mga minamahal. At nangihiram lang ng bangka. Nakita natin yung pagsusumikap. Grabe ang pagpapahalaga sa kaligtasan, mga minamahal. At ang sabi niya, kahit sila'y walang makain, nagdidildil ng asin, mga minamahal, kailanman hindi sila nag-question sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody say amen. Yan yung mga paglilingkod, mga minamahal. Hindi natin siya itinataas. Isang halimbawa lamang, yan yung mga paglilingkod, mga minamahal, na kahit dumating yung matinding pagsubok sa uling mga araw, hindi ba lalamig ang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon? Alam niyo, maganda yung maraming pinagdaan ng pagsubok eh. Mga minamahal, maganda. Lalo na yung mga nauna na mga kapatiran, matagal na, bumibilang na ng dekada, grabing hirap, grabing sakripisyo, grabing tiis, grabing pang-uusig, halos madurog tayo. Maganda yan. Bakit? Sa huling mga araw, kahit mabigat yung pagsubok, parang normal na lang sa atin. Kasi nagtagumpay na tayo, pinagtagumpayan na natin, mga minamahal. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po yung ating mga kapatiran sa Lambakin, San Miguel, Bulacan, sino na po nakapunta doon? Sabi nila, one way papunta doon, 3.5 hours, bundok. Pagpabalik ka, another 3.5 hours. So, back and forth, 7 hours. Alam niyo mga kapatiran natin sa Lambakin, mga baguhan, mga minamahal, sa tingin ko sila yung pinakamalayo eh.
pero dumadalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Mga minamahal, kaya kung yung mga baguhan nagsasakripisyo, hindi napagod, mga minamahal, pagkalayo-layo, mga minamahal ko, minsan naka-tricycle lang sila. Tayo mga datayan na, tayo mga nakaranas na ng maraming pagpapala, tayo nakasaksi ng mga himala at pagpapagaling, kabutihan ng katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Higitan pa natin ang paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil lang sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon hindi nagkulang sa atin. Ang Diyos hindi nagpabaya sa atin. Kaya, anong dahilan ng anak ng Diyos? Ano ang dahilan ng Kristiyano para magpabaya ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon? Ang Diyos hindi nagkulang sa iyo. Ang Diyos hindi nagpabaya sa iyo. Sa panahon ng kailangan mo ng kagalingan ng karamdaman, nariyan ang kagalingan ng karamdaman, ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sa panahon na kailangan mo ng saklolo, sa panahon ng kagipitan, nariyan ang mahal na Panginoon. Sa panahon na kailangan mo ng pagpapala, nariyan ang mahal na Panginoon. Bakit ka magpapabaya? Wala akong maisip na dahilan. Bakit ka tatalikod? Bakit ka matitisod? Ay ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay laging tapat sa iyo. Hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng talata, ang liko ay magpapakaliko pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Ang matuwid ay lalo pang magiging matuwid dapat. At ang mga banal, dapat sa huling mga araw, lalo pang maging banal. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating itinuturo dito sa banal na pulpito, yung paglilingkod na nakakaabot sa paanan ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, kahit yung posisyon natin sa pagpupuri, tinitignan ng Diyos. Kung ikaw lagi nakaluhod, lugod na lugod ang Diyos sa iyo. Tinitigyan ng Diyos yan. Kung lagi nakataas ang iyong mga kamay at nagsusumamo ka sa mahal na Panginoon, tinitigyan ng Diyos yan, mga minamahal. Kung nakatayo ka lang dyan na parang poste, nagmumubing ang Holy Spirit, nakikita ka rin ng mahal na Panginoon. Mahalaga sa mahal na Panginoon ang ating lakas, mga minamahal, yung ating pagsamba. Paano ka sumamba sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Hinahanap ng Diyos yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Yung pagsamba na wala kang pakialam kahit anong itsura mo. Yung pagsamba na kahit tumulo ang sipon mo, kahit umagos ang luha mo, wala kang pakialam. Ang importante sa iyo, nakakaabot sa paanan ng Diyos. Ang pagsamba mo, iyon ang katotohanan. Yun ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Everybody say amen. Nakatingin ang Diyos sa atin palagi. Sasabihin natin sa mahal na Panginoon, mahal kita, mahal na Panginoon. Pero hindi mo magawang lumuhod. Hindi mo maitaas ang iyong kamay ng ilang minuto. Alam niyo mga minamahal, challenge. Ngayon, subukan niyo po itong aking sasabihin sa inyo dahil 101% totoo po ito. Ngayon, aawit tayo sa altar call. Nasa sa inyo mga minamahal, nasa sa inyo po Pero hindi kayo mapapahiya. Itaas yung dalawang yung kamay. Kapag naramdaman nyo na ngawit na kayo, huwag nyong ibaba. Huwag nyong ibaba, kahit ngalay na kayo. Tingnan nyo, bubuhusan ka ng banal na Espiritu na mahal na Panginoon at ipaparamdam sa iyo ng Diyos na handa na siyang tumugon sa panalangin mo. Ipaparamdam sa iyo ng Diyos na handa niya ipagkaloob ang pangangailangan mo. Kung sasabihin na mahal na Panginoon, ilang minuto lang na pagtaas ng kamay, hindi mo magawa. Paano ko ibigay ang kahilingan mo? Everybody say, praise the Lord. Hindi yan sa pilitan, mga minamahal. Meron naman kasing iba dyan, matatanda na. Mahina ng physical, hindi natin pinipilit. Nasa sa iyo kung anong kaya mong isakripisyo sa mahal na Panginoon. Habang tayo po yung umaawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Hindi tayo ang sinasabi ng Biblia na sa huling mga araw ay manlalamig ang pag-ibig. Ang sinasabi ng Biblia, tayo yung lalo bang magiging banal at lalo bang laging magiging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Itaas mo yung kamay. Subukan mo, mahal.
Ang Diyos hindi sinungaling. Ang Diyos tapat sa kanyang mga salita. Hallelujah! Malaki ang pangangailangan mo, huwag mong ibaba ang iyong kamay. Marami kang panalangin sa mahal na Panginoon. Marami kang kalungkutan. Marami kang pasanin. Itaas mo ang dalawang kamay mo sa langit. Hallelujah. Sa pagsikat ng araw hanggang sa pagtubok, Hallelujah. ikaraw ko. Jesus! Jesus! Hatid mo ay saya sa bawat puso na sa'yo'y umaasa. Huwag mong ibaba. Kung gusto mo tumugon ngayon ng Diyos, kung gusto mo tumugon ng mahal na Panginoon, yung nahihirapan ka na, yung masakit na ang iyong mga kamay, tandaan mo, ibagakalaw na yun ng Diyos. Proven and tested! Nasubukan na yan, mga pinamahal. Hallelujah! Pagpapala mo'y nariyan at katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y naan sa bawat nilalang magpagkailanman. Pagpapatawad at iyong kabutihan, walang pagpapalay. Sa'yo iaalay itong buhay. Sa'yo ang pag-ibig ko'y ibibigay. Jesus, sa'yo'y kumpleto na, biyaya mo'y sapat sa aking buhay. Ika'y nag-iisa, ang nararapat sa mabuting pagsamba. Buhay ay kay ganda, pagkat sa habang buhay ay kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin. Ikaw lamang ang sasambahin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Huwag mong ibaba. Liisin mo. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Wala sa Tutugon siya ngayon sa iyong panalangin. hanggang sa paglubog, hindi ka nagkulang. Hatid mo ay saya sa bawat puso na sa'yo'y umaasa. Wala na iba, not everybody. Wala na Hallelujah! na nag-isip pa. Jesus! Pagpapala
Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mula sa pasikat ng araw hanggang sa paglubog, hindi ka nagkulang. Bulay-bulayin natin ang awiting ito. Tapat ang Diyos, tapat ang mahal na Panginoon. Hatid mo ay saya Hallelujah. sa bawat puso. There is Jesus, there is Jesus. Umasa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala nang iba kahanapin pa. Wala nang kung nanaisip pa. Pagpapala mo ay kariyan at Hallelujah. katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lahat sa bawat inalang magpakailanman. Hallelujah. Magpapatawad at iyong kabutihan. Yes, God. Walang Hallelujah. dapat na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. sa'yo iaalay itong buhay. Sa'yo ang pag-ibig ko'y ibibigay. Jesus, sa'yo'y kompleto na. Biyaya mo'y sapat sa aking buhay. Ika'y nag-iisa, ang kararapat sa papuri pagsamba. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise Jesus. Pagkasama mo ay kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin. Ikaw lamang ang sasabahin, Panginoon Jesus. Kay buti mo sa akin, Panginoong Jesus. Kay buti mo sa akin. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Sa lahat ng nagtaas ng kamay, tinugon na kayo ng ating mahal na Panginoon. Alam nyo, mahalaga sa mahal na Panginoon yung pagsunod, mga minamahal. Kaya lagi nating sinasabi, mga minamahal, huwag kang uuwi na hindi mo nadama ang banal na presensya ng Diyos. Dahil yan lamang kaisa-isang ebidensya na yung kahilingan mo nakaabot sa langit. Hallelujah. Pagkatapos ng panalagawain, uuwi ka sa iyong tahanan. Hindi ka confused. Hindi ka nagtatanong, narinig ba ako ng mahal na Panginoon? Mamaya pag-uwi mo, alam mo na nakarating sa mahal na Panginoon ang panalangin mo. Hallelujah. 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 Nakita kayo ng mahal na Panginoon. Alam na mahal na Panginoon, nangawit kayo, nangalay kayo. Pero itinaas ninyo ang inyong mga kamay. Patunay lamang na kayo'y naniniwala na ang Diyos natin ay tumutugon. Kung mabigat ang problema mo, dapat talaga taas kamay ka
kung mabigat ang problema mo, talagang nakataas ng matuwid ang iyong dalawang kamay sa langit. Dahil ang sabi ng Diyos, kahit anong problema pa yan, kaya kong solusyonan yan. Napakabuti na mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Pag uwi natin mamaya mga Panginoon, panatag tayo. Masaya tayo. Dahil alam na alam mo, tinugon ka ng mahal na Panginoon. May pruweba, may ebidensya. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Sambahin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, sa Bible, sa tuwing ang Holy Spirit ay bumababa, ibig sabihin yan, nakabukas ang langit. At kapag nakabukas ang langit, ibinubuhos ng Diyos ang mga pagpapala. Kaya lagi natin sinasabi, damihin ang banal na Espiritu. Kaya lagi natin sinasabi, pilitin na madama ang banal na Espiritu. Ayaw natin umuwi na empty. Gusto natin pag uwi natin sa tahanan, busog na busog tayo. Nag-uumapaw tayo ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Kung wala po tayong baguhan, wala po ba mga bisita? Tayo po ay dumako na sa ating pangangailangan, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sobrang linaw, sobrang maliwanag ang salita ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, pagkatapos natin siyang mapaluguran, pagkatapos natin maganap ang kanyang banal na kalooban, malinaw ang salita ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, anuman ang iyong pangangailangan, ipagkakaloob ng mahal na Panginoon. Banggitin mo. Mamaya pag nagsama-sabay tayo manalangin, banggitin mo lahat ng gusto mo sa mahal na Panginoon dahil nga sa mga oras na ito, nakabukas ang kalangitan, mga minamahal. Ay dumalangin sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ulat dalangin ng aming minamahal at ginagalang mala Pastor Wildy Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, pagpalain mo lahat ng iyong mga anak na narito. Sa lahat ng tumugon sa iyong panawagan. Sa lahat ng nanampalataya sa iyo. Sa lahat ng umiibig sa iyo. Pagpalain mo sila. Tugunin mo sila. Abutin mo ang kanilang mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At aming sama-samang sinasaway lahat ng karamdaman na gawa ng kaaway sa aming pisikal na pangatawan, ubo, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, di ba ko nyo na asthma, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga bariyang pangalan ni Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Di ba nyo na mga pagsubok, problema, palupay-pay, pagalinlangan, hadlang sa mga pagpapala, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga bariyang pangalan ni Jesus. We claim victory in the name of Jesus. We claim victory in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Purihin natin mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat na tayo tinugon ng mahal na Panginoon sa ating mga kahilingan. 3 beses nasisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. At the top of our voices. Sincero, mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng kapurihan, kalawalatian, karangalan, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. At makaupo po tayo sa dali, mga minamahal. Amen. Bago po sa ating mga announcement, meron po tayong special offering, mga minamahal. Ang dami po nating bayarin sa banal na gawain. Ang daming gastusin. Meron tayong 2 sasakyan. Mga minamahal na binabayaran natin yung monthly niyan, yung ating mga paghatid sundo sa mga kapatiran. Magkano po ang monthly niyan, 2 sasakyan na yan? Meron tayong mga binabayarang kuryente, tubig, mga minamahal, para maipatuloy na maisagawa ng maayos
ang banal na gawain at saring mga expenses pa, mga minamahal. Kaya huwag tayong manghimagot. Huwag tayong maging kuripot sa mahal na Panginoon. Huwag tayong magdamot sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat, mga minamahal. Kapag nakita niya na bukas palad ka, hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa, na tumulong sa banal na gawain, ibabalik at ibabalik sa iyo naman. Kahit ayaw mo na, hahabulin ka ng pagpapala. At hindi lamang pagpapala, proteksyon, pabor, provision na galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, magkaloob po tayo ng ating special offering, mga binamahal, para lubos-lubos ang pagpapala na ating tamasain sa mahal na Panginoon. Narito po ating Brother Romy Villamor para po ipanalangin ang ating mga special offering, mga minamahal. Itaas natin ang bukas sa ating puso para tanggapin at basbasan ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. God bless you po, beloved preacher Mark Noel. Tayo po ay manalangin sa ating special offering. O buti kailang Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Basbasan mo po, Diyos, ang aming special offering sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Stad Almeida. Mahal Panginoon, hallelujah. Ganyan po, mahal Panginoon, hallelujah. Sa magbibigay, mahal Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo pong lubos, mahal Panginoon, ang kanilang ibibigay sa iyo. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Nais kong magbigay lahat ng nasa akin sa'yo ialay. Hindi ko na kailangan pa ang tulong ng sanlibutan, basta't ikaw sa akin.
ating po pinakamamahal na Panginoon. Sa araw po ng susunod na linggo, I think is our Holy Supper, mga minamahal. Next Sunday, Holy Supper na tayo. That is last Sunday of the month. Tuloy-tuloy ang ating balagawain, mga minamahal. Ating midweek service, 1:00 hanggang 5:00. Ang ating overnight, 8:00 hanggang 2:00 ng madaling araw ng Sabado, mga minamahal. Ganon yun din po ang ating balagawain sa dako ng San Ildefonso. Tuloy-tuloy din po yan, araw ng Miyerkules, Biyernes at araw po ng Linggo. Ating live streaming ay tuloy-tuloy din po, mga minamahal, sa unat panalangin ng ating beloved and honorable pastor and the beloved children. Kaya mga minamahal, magpatuloy tayo, huwag ka-absent sa banal na gawain, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung wala na pong additional na announcement, tayo po ay tumayo na at magpasalamat na po sa tagumpay ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay tumayo na para po sa ating closing prayer. Narito po ang ating beloved brother Jaime Dimaapi. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved preacher. Mag-aisa po tayo, mga kapatid. Opong among banal na makapangyarihan sa lahat, sa unat panalangin ng aming magulang sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Kristo, maraming salamat po sa iyong banal na gawain sa oras na maghapong ito. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patuto na aming narinig sa papuling awitin ng mga beloved Pioneer Square. At sa bawat isa aming paghihiwalay, pag-ingatan po ang bawat isa. Higit sa lahat yung po mga may sasakyan. Parating mo kami sa mga tahanan. Pag-ingatan mo kami lahat sa pangalan mo. Hallelujah! Praise the Lord!